sa iyong banal na presensya at dalayan ko, Ama, na sa hapon ito, muli ka pong mangusap sa akin. Muli mo kami kausapin at ikaw ang maghahari. Pagpalain po ang mabuting balita ng aking magsasabi. At ako'y dituloy mo sa aking mga puso. Gamitin po ang likod mo, mightily, boldly, and powerfully. Kasama mo ang iyong mga awit. At Diyos, sundan mo ito ng iyong tanda, himala at kabalagahan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At purihin ang Panginoon. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking tingin at may kapansanan sa pagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay.
Tapos tumula si Jesus at ipinahin ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga, at sinabi sa lalaki, "Ipata," na ang ibig sabihin, mabuksan. Noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito. Ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila ito ipinamamalita. Buong paghalang sinabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Binibigyan niya ng pangdinig ang mga bihing at pinapagsasalita ang mga bibi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Kalagahan ang mundo. Pwede nyo ako ang lahat. Magandang gabi o hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lahat na sumagot ng prayer. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pinupupo ko kayo kasi magkakanda na kayo, di ba? Bakit hindi kumanta yung isa? Hindi nakapag-practice. Oo. Kumusta naman kayo pag-inig? Okay na. Yan. Salamat sa Diyos na magkakaitulong sa kalawagan ng ating Panginoon. Maaga kami kanina, galing sa meeting, nagkamali ako. Kaya humihingi ako ng tawad sa inyo, nagkamali ako. Kasi alam ng lahat ng kanina, doon po sa, ano yan? Santo Roman. Kasi parehas yung pangalan ng simbahan sa mission order. Natagal na kami nakatulog doon, nakapark. Eh sabi ko, bakit nag-alas 4 na? Wala pa sila. Pinatanong ko kay Brother James kung saan ba yung nakakapag dito ng tinuloy. Dito nga. Naalala ko nag-anniversary nga pala kayo. Dito nga pala ang tinuloy. Alam mo ganyan talaga ang mga bata. Dito ba? Ganun ang mga bata. Mga kapatid. Ang ating pag-uusapan ngayon ay napakaganda. Sabi ko rito sa ating gospel ay ipaka. Sabihin mo, ipaka. Ang ibig sabihin ng ipaka, mabuksan. Mabuksan. At kung paano ginawa ni Kristo sa pipi at bingin, dumura ang Panginoon at yung dura ginagay sa dila. Mamaya gawin natin. Dudura ako at didila kayo at ilagay sa Panginoon. Ayaw ko. At ang mga
ginawa ng Panginoon. Nakikita niyo, sabi po dito, yung mga lugar na mga hindi, mga Gentiles, na mga tao doon, Tiro, Sidon, sa pati ng Decapolis, mga lugar po na mga maraming Diyos-Diyusan na pinaniniwalaan ng mga tao at yun ang kanilang ginagawa. Ano ang ginawa ni Jesus? Iba ang mga sumasampalataya kapag may sakit, nabalitaan may magtatawa sa mundo, kahit anong layo, pupuntahan. Doon magpapagamot. Kasi hindi sumasampalataya sa Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Nag-aaral, nagpahayag ng salita ng Diyos, at narinig ng mga tao. At ang marinig ng mga tao, mayroon doon isang lalaki na may diferensya, hindi makapagsalita, tinipa. At anong ginawa ng mga tao ito? Dinala kay Jesus ng mga tao ang isang lalaki ito na bini at hindi nakapagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya dito ang kanyang kamay. Bakit po kailangan patulan ng kamay? Bakit kailangan patulan ng kamay? Bakit? Yung mga para gumaling. Dahil pag pinapatulan ng kamay ng Panginoon, ang tawag doon ay contact point. Healing touch. Pag kayo po ay mayroong kausap na masama ang loob sa inyo, paano nyo pinakausap? Halimbawa, anak, asawa, kasama sa bahay. Para madaling magluwag ang damdamin, ano ang gagawin? Diba? Tinapakit mo yung balita o inaakbayan at kinakausap. Kasi mahalaga po yung touch, sabihin yung touch. Kontakpon po yung dadaloy ang power ng Diyos kapag mayroong nagtatouch sa akin. Wala akong pausap. Kaya madalas si Kristo at sinasabi niya, healing touch. 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 At lahat ng kanyang pinato, hinipo, ay gumagaling. Kaya hiniling niya ang patuloy ng kamay. Bakit? Sabi ng Bible, Mark chapter 16, from verse 15 to the following verses. Sabi ng Biblia, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At ang hindi sumasampalataya, at ang mga hindi sumasampalataya ay parusa. At ang mga sumasampalataya niya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Tanda
mo yan. Kamukha ko siya ng mga kapatid. Bakit ka meron yung mga kapatid ko? Alam mo kung bakit? Kasi sumasa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya huwag sasayahin yung panawagan ng Diyos. So sabi ng Bible, Mark chapter 16, from verse 15 to the following verses, ang mga sumasampalataya at kabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay karusahan. At ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus ay makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng ibang wika. At tumampukmanan na sila ng ahas, hindi sila maaano. Uminom ng lason, hindi sila mamamatay. Kung gagawin uminom ng lason. Ang ibig sabihin ng lason at ahas ay simbolo ni Satanas. Ang lason ay simbolo ng kamandag ni Satanas. At ang kamandag ni Satanas ay kasalanan. Kapag gumagawa kayo ng kasalanan, ibig sabihin yung kamandag ni Satanas ay nasa sa iyo. Kapag gumagawa kayo ng kasalanan. At ang kasalanan kapag ginagawa natin, nakapagpapahiwalay sa Diyos. At pag nagagawa ang tao ng kasalanan at hindi nagsisisi, siya po ay spiritually dead. Ibig sabihin, patay siya. Pero nakikita mo, gumagalaw ng lahat, pero patay. Ibig sabihin, walang koneksyon sa Diyos. Ganun sa pagkakasala. Kaya yun ang sinisimulo sa kamandag, lason. Kaya sabi ron, dumampot ka man ng ahas, kung tayo mananampalataya, hindi tayo mag-maano. Bakit? Sabi ng Bible, higit na makapangyarihan si Kristo nasa sa amin kaysa kay Satanas na nasa kaligtan. Wala akong makusahan. Sabihin nyo nga, higit na makapangyarihan si Kristo na nasa puso ko kaysa kay Satanas na nasa sanlibutan. Sabi sa English, greater is Jesus who is in us than Satan who is in the world. 1 John 4:4 yun, nakasulat. Higit na makapangyarihan siya. Kung si Kristo'y nasa atin, makapangyarihan siya, na i-exercise natin yung power niya. Kaya sabi ng Bible, silang sumampalataya na bautismuhan, may kapangyarihan taglay. Ang sinumakalutan ng ating mga kamay, gagaling ang mga may sakit. Kaya po yung bingin at hindi makapagsalita, pinakiusapan nila si Jesus na patungan ng kamay. Tanong, pinatungan ba agad ng Panginoon ng kamay? Hindi. Hindi po agad pinatungan ng kamay. Anong ginawa? Sabi sa Bible, inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki na bingin at hindi makapagsalita. Inilayo sa karamihan. Ano ang purpose? Baka mahawa at matransferan ng masamang espiritu yung mga tao. Kasi kung sino yung kasama mo, yun ang magiging ikaw. Kung ang kasama mo ay makabakla, darating ang panahon na mababakla. Kaya huwag kayong makikisalamuhan sa Diyos.
lalo na kayo ng mga kapatid. Is alam mo na. Spirit mo yun. Spirit mo. So, sabi niya, kung sino yung kasama mo lagi, yun ang magiging ikaw. Kung laging kasama mo, esposa, kasinggero, babaero, pangit ng ugali, darating ang panahon, ganun tayo. Kaya sabi ng Biblia, huwag kayong tumayo sa takbo ng mundo. Mag-iba na kayo ang pagkako ng isip. Baguhin yung isip. Yung iba kasi yung pinawag ng isip. Sabi ng isa, hindi. Ang Diyos ang nagbibigay ng ating kasagutan. Hindi tayo ang pumipili ng kasagutan natin. Ngayon ang tao pumipili, kaya may Q, LGBTQ. Kasi yung Q, yung dahil sabihin daw, nag-iisip ka pa kung ano ka talaga. Kung sirena ka ba, puso ko yun. Ay mali po yun. Dahil ang Diyos po ang nagbibigay sa atin kung ano ang ating kasarian. Dahil ang Diyos po ang naglikha sa atin, nilikha ng Diyos, babae at lalaki. Walang nilikha ang Diyos na alanganin. Wala. Nilikha ng Diyos, lalaki at babae. Kung babae at lalaki. Kung hindi ka pasigurado, gumarap ka sa sarili at tingnan mo ang sarili kung ano ang pagkakao. At makikita mo kung ano yung dala-dala. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Mas masarap po yung munang isipan na kasi meron po akong laki ng mga pagkaan kanilin parang ganyan kalalaki. Manindigan po ang tao kung ano ang pagkain sa atin ng Diyos. Panindigan mo kung babae ka, panindigan mo kung lalaki ka. Sapagkat yun ang sinasabi ng mananakta. Amen. Mag-iba na tayo at magbago ng isip. Baguhin natin yung isipan natin. I-ayon natin. I-synchronize natin sa salita ng ating Panginoon Jesus. Bigla tayo na rin. Okay? Ngayon, anong ginawa ko ng Panginoon? Sabi nito, hindi po agad pinapunta ng kamay ni Jesus. Ano ginawa? Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki. Kasi may transferring of spirit. May mahahawak. Sabi ko, kanina ba yung coronation, di ba? Sa pag-ibig natin. Sabi ko, isang sister, nung sabi ko yung nanganganak ang babae. Pero sabi niya, bakit kung yung mga homosexual, yung mga lesbian, yung mga tumboy at bakla, bakit sila dumadami? Eh, hindi naman
influensyahan yung mga tao na doon. Ano ang ginawa ng Panginoon? Nung ilayo. So, inilayo muna ni Jesus sa kalamihan ng lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Sa palagay, nagkasya ba sa tenga yung daliri? Ba't ko nang sumasagot? Nagkasya ba yung daliri? Jesus sa tenga. Nagkasya. Nung inayo, nung nawala niya, isinuot ni Jesus ang kanyang daliri sa tenga. Kontak. Pagkatapos anong sinabi? Pagkatapos, dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng Diyos. Siyempre, hindi kayo makakaya kapag pero madalas ko nasubukan ko na po, ako mahilig sa pag-aalaga ng aso, bumabalik ko yung aking kapag nilalagyan ko ng salay. Alam mo yung kayo bibig na nilalagyan ko ng salay. Bumabalik ko yung aso. Wow! Diba? Diba? Bakit ang mga misis ay umaamot sa mister? Kasi mag-asawa, siyempre ginagawa ng asawa ng ibang business. O, diba? Mabait. Yung mga OFW sa Hong Kong noon, ang higpit ng kanilang employer. Dati na yung matutunan ng mga kapatid natin sa Hong Kong, diba? Hindi na gawa nila, lahat sila yung cook, nagluluto. Para bumalik daw yung kanilang amo, at nakatunayan na, bumalik lang yung kanilang employer. Pero sabi ni Brother Mike, wag mo gagawin. Pero bumalik talaga. Parang sa gawain ng mundo, ang tawag nun ay gayuma. Diba ano ba ang ginagawa ng gayuma? Naranasan na ba kung inyo na kayo ng gayuma? Ng mister ko? Diba minsan pag mag-asawa, nakita mag-asawa, halimbawa hindi maayos doon yung tsura ng lalaki, pagkatapos yung babae nakatanda, sabi, siguro di gayuma. Siguro ano di gayuma. Ayun po ang nangyayari na kapatid na gayuma. So, kung nga ba ito nga amo, ginawa ng Panginoon. Pagkatapos ipahid ng Panginoon kanya sa lahi ng sa dila, nakasuot yung daliri sa tenga, ang sabi ng Panginoon, ipatay. Sabihin na. Ang ibig sabihin, mabuksan. At nabuksan yung dila, nabuksan yung pagkatao, at mula noon, gumaling nakapagsalita ang pipi at bingi. Ngayon, kung nais natin gumaling at lumaya, kailangan mabuksan ang ating pagkatao. Amen. Alam mo, pag sinabing sarado, hindi bukas ang puso at kalooban, namumuhay sa maling direksyon ng buhay. Kaya alipin. Kapag naalipin tayo ng masamang espiritu, hanggang hindi tayo nabubuksan ang buong kaisipan natin, hindi po tayo gagaling. Kaya sabi niya, ipagkakabuksan. At nang mabuksan, gumaling
nakapagsalita, nakarinig. Yung TV at RB. Para makikita yung kanyang malakot. Para makikita yung kanyang malakot. So, para tayo gumaling, kailangan po natin ang pagbubukas sa ating puso. Baka sarado po yung puso natin sa Diyos. Baka po ang laman ng puso natin ay sama ng loob, galit, puon, hinanakit, kasi hindi ka man lang mabigyan ng kaso 1 milyon sa napadalunan. O kaya kahit isang bahay. Di ba may mga magulang na gano'n? Nagtatampo sa anak. At dahil nagtatampo sa anak, sarado ang puso. Bakit nagtatampo sa anak? Kasi nakag-graduate na ang anak, may trabaho na ang anak, hindi man lang naalaala ang kanyang inang. Hindi man lang naalaala ang kanyang magulang. Kayo po sa kalagay nyo, kung kayo ay maganda na naalala pa, anay at kapay. Pag ikaw ay halimbawa ay nanalo ka sa team na speed at nanalo ka ng maraming pera, babahaginan mo ba ang nanay mo at ang nanay mo? Diba? Kasi dahil siya. Nakakapatid. Sarado ang pagkatao ng isang tao kapag may masamang spirit na kumikilo sa buhay ng tao. Kapag alipin tayo ng sama ng loob, galit, uot, hinanakit, tampo, inggit, pagkamahiyain, yan po ang malaki at hadlang para kampi natin ang mga pangako ng Diyos. Kaya ano dapat mabuksan? Bata. Mabuksan. Nung nabuksan po yung aking pagkatao, lahat ng sakit na bumalik. May sakit akong ilan na lahat kumalang ko yung puso ko. Mayroon akong sakit ko na rheumatic heart disease. May sakit daw ako yung aking taugat ko may baka, kailangan na bypass. Mayroon akong ulcer. Mayroon akong hepatitis. May spot sa baga going to tuberculosis. Pero tingnan niyo po. Tingnan niyo po. Nakakilala ko ang Diyos. Sinulagdan ko ang buhay at nabuksan ang pagkatao. Lahat ng sakit at karamdaman ko pinagaling iyakan. At mula noon hanggang ngayon, 1986, ako tinawag ng Diyos hanggang ngayon. Never! At ayaw ko mangyari, hindi po ako na-hospital. Good health, walang sakit. Sapagkat kung nasa atin ang Diyos, sabi ng Romans 8 verse 31, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang lalaban sa atin? If God is for us, who can be against us? Talo ang lahat ng sakit, talo ang lahat ng karamdaman, talo ang lahat ng masamang espiritu, panalo si Kristo. Amen. So, mithiin po natin na tayo po ay mabuksan.
Pag sarado ang isip, yun na ang kanyang desisyon. Kung ano nasa isip niya, yun na. Wala na. Hindi na siya tatanggap ng anumang payo, advice, or anuman. Kasi yung nasa kanyang isipan, yun na yun. Kahit ano kang sabihin ng sino man, kung sarado ang isip, yun na yun ang paghahawakan niya. Kung sarado ang puso, yun na yun. Eh kung sarado ang kamay, lalo maghihirap ang buhay. Pero yung mga taong bukas ang kamay, lalo pinasasagana at lalo pinayayaman ni Yahweh. Bakit kanina yung palakpak sa Lord? So, iba ka mabuksan ang isip, mabuksan ang puso, mabuksan ang pagkatao. Pag sarado ang isip, minsan hindi na natin tanggapin yung salita ng Diyos. Sasabihin ng iba, kung ano yung kanyang paniniwala na mali, yun na ang kanyang paniniwala. Kung ano yung paniniwala niya na kapag may patay, bawal maligo, yun na yun. Ay tumagal na 3 linggo yung patay, 3 linggo hindi naliligo. Pagpasok ko doon sa patay, pag ako nagsulbi, sabi ko, ang baho-baho, akala ko yung patay ang nakakamoy. Yung pala yung naipaglamay ang nakakamoy sapagkat 3 linggo nang hindi nagsisipag-ligo. Yun yung kanilang kaisipan. Pag daw hapon, bawal magwalis. Pag daw ikakasal, bawal sukat yung pangkasal. Mga maling aral na tinulig sa akin. Doon ako ikakasal mo, 2 beses na ako ikinasal. Sa una kong asawa, tapos sa pangalawa kong asawa, dahil naman ay yung pangalawa, ako yung una. Sinukat ko lahat. Yung bagay ng asawa sinukat, pero natuloy man. Kasi walang bisa at walang kapangyarihan. Ang aral at turo ng tao, ngunit ang turo at aral ng Diyos ay may kapangyarihan. Kaya dapat po susundin natin ang aral ng Panginoon. Pag nabuksan ang isip mo, papasok ang divine wisdom, tatalino ka. At kung ikay lalaki, at tatawagin kang si tatalino. Tatalino. Ibig sabihin, tatanggapin mo yung divine wisdom. Pagbukas ang puso mo, mapupuno ng salita ng Diyos ang puso mo. At pagpuno ng salita ng Diyos ang puso mo, tulad ng sabi ng Romans 8:31, kung ang Diyos, ang salita ng Diyos ay nasa sa atin, sino kayong lalaban sa atin? Mas makapangyarihan ang salita ng Diyos kaysa salita ng tao. Amen. Hebreo chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos buhay. Ang salita ng Diyos mag-isa. Ang salita ng Diyos kagaya ng tabak na may kabilang talim. Tumatago sa mga kasukasuan, sa mga buto sa utak ng tao. Natataho na lalaman ang iniisip natin. That's how powerful the Word of God is, mga kapatid. Ibig sabihin, mas makapangyarihan ang salita ng Diyos kaysa sa lusatan. Amen. Kasi kung ang pinakahawakan nyo, yun ang magdudugtong sa buhay mo, mabibigyo tayo. Pero pag ang salita ng Diyos ang panghahawakan natin, magtagumpay tayo. Amen. Kaya, ano sabi ng Panginoon? Nung matapos
Dumaling yung TV at ini. Ano ginawa ni Jesus sa mga tao? Pinatungan ng kamay silang lahat. Dahil ang pagpapako ng kamay, it communicates God's blessing. Kapag nagpapako ng kamay, ay may mensahe na ang Diyos pagpapalaan. Sabi na, banal na aklat na lumapit ang mga bata, itinalo ni Jesus ang kanyang kamay sa mapuno ng bata at ang mga bata ay pinagpala ng Diyos. Amen. Tayo mga magulang mga bata, ito lagi ang kamay mo ang mga anak. I-cast out mo yung masamang espiritu. Huwag mong ipalit sa inyong mga anak kung ano yung negatibong napapansin sa anak mo. Huwag yung sasabihin, buo yung anak mo ito. Huwag yung sasabihin sa anak nyo, bakla yung anak mo ito. Huwag. Kasi kung anong bitawan mo at sabihin kayo ng mangyayari. Amen. So, handa na kayo bumalik. Okay, handa na po ako. Na kayong tawagin. Tumayo na po kayong lahat. Dahil napapansin ko po gusto nyo nang matapos. Tayo po ang inyong mga kamay. At sabihin natin, Panginoon Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. At mula po ngayon, inaangkin ko po ang pagdalo ng iyong Espiritu Santo. Okay, raise up your hands. Ano ang awitin? Alam mo yung awitin para sa pagbabalik ng loob sa Diyos. Taas ang mga pamamahay. Isipan ko
po kayo lahat. Ang pinili po na ang kapangyarihan ng Diyos ay dadaan sa ating lahat. Ama ng Diyos ay makapangyarihan, dalangin po ang bawat isang dito na daluyan mo po ng iyong kapangyarihan ng iyong Espiritu Banal na nagpapagaling at nagbibigay kalakasan. Ibuin mo po, Panginoon, ang bawat puso, ang bawat kalooban ng bawat isa. Matulog po kami magpatawad, matulog po kami humingi ng tawad, at matulog po kami na mabuksan ang isip, puso namin at kalooban upang kami maging malaya at kamtin ang darating. Sa mga oras na ito, bago mo ang inyong kamay sa inyong puso, tulad ng sinabi sa Padalala, at ang sino ang makakuha ng kanilang mga kamay, ang may sakit ay gagaling. Bago mo ang inyong kamay sa inyong puso, dalawang kamay. Ama namin Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo, amin pong sinasagawan ang lahat ng uri ng karamdaman. Itinataboy ko po, pinapanayas ko, in the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, I rebuke Satan, sickness, in the name of Jesus Christ. At tinatag ko, Panginoon, ang kagalingan, ang kalapasang kalayaan ng bawat isa sa amin. Balagin mo kami ng malamang dugo at bago mo kami sa iyong likuran. Lagi kang maghari sa ating buhay at patuloy mong gawin na banal na tahanan ang aming mga puso. Panginoon natin ang unahin na kami lahat ay tagumpayan. Sa ngalan ni Jesus, anong sagot? Anong natin ang Panginoon? Okay, sa mga oras po ito, ang pinili po na kayong magaling na, ang pinili po na kayong binigyan ng katalinuhan ng Diyos. Kaya ngayon po tayo pinadako sa ating pag-aaral. Itatin po ang inyong mga prayer requests at ang inyong mga daladalahan at ating pong pinulog sa Diyos. Banal na Diyos at aking ang Ama, magpasalit po ang mababili ito kanyong asin, langis, Biblia, wallet, passport, papeles, at lahat-lahat ang aming mga kahilingan. Inatin po namin, Panginoon, na kami lahat ay answered prayer na. The Lord, ang aming mahal ay pahatong sa iyo. Tulad ng iyong pangako, mangyari ang kalooban mo, ibabalik sa amin ng siksik, hindi ka tumahap. Kaya naman